Bagong elevator girl si Wendy sa isang malaking kumpanya. Masaya siya sa trabaho pero isang lalaking masungit ang laging sumasakay sa elevator. Kahit anong gawin niyang bati ay hindi ito sumasagot, ni hindi marunong ngumiti. Nang minsang kausapin ay sinungitan pa siya nito. Kaya nang minsang sasakay ang estranghero ay sadya niyang pinagsaraduhan ito ng elevator. Pero laking gulat niya nang ipatawag siya sa opisina. Gusto raw siyang makausap ng may pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Doon niya nakaharap ang lalaking pinagsaraduhan pala niya ng elevator ay ang CEO. Bago pa man bumukas ang pintuan ng elevator, ay inayos na ni Wendy ang suot na sombrero sa ulo at pagkakabuhol ng dilaw na scarf na nakapaikot sa kwelyo ng suot. Tila siya isang flight attendant sa uniforme. Mabuhay! Magandang umaga, Bank Smart Company. I am Wendy, ang makakasama nyo, sunny or rainy. Your new elevator attendant. Masigla at mataas ang energy niya nang magpakilala sa pagbukas ng pinto. Nagulat pa ang mga empleyadong naghihintay sa labas. Ngiting-ngiti siya habang magkahawak ang dalawang kamay. Seryosong ibinaba ng mga ito ang kani-kaniyang hawak na cellphone. Hello, hola, bonjour, ni hao, konnichiwa, ciao. Iba't ibang lingwahe niyang bati sa mga empleyadong isa-isang pumapasok sa loob ng elevator. Alangan ang naging itsura niya nang makitang seryoso ang lahat ng mga ito. Welcome to the elevator. Which floor would you like to go, ma'am and sir? Ngumiti pa rin siya nang hindi matatawaran kahit parang hindi siya nakikita ng mga kaharap. Patamad na sumagot ang isa. 5th floor. 3rd floor. Naging sabay-sabay ang sagot ng lahat, kaya agad niyang pinindot ang button ng elevator. Naging tahimik din sa loob pagkatapos niyon. Baka gusto niyong mag-exercise muna. Humarap siya sa mga ito. Mula sa bulsa ay kinuha niya ang maliit na speaker. Mag-stretching na muna tayo bago magsimula sa trabaho, okay? 1. Itinaas kunwari ni Wendy ang kamay pero nanatili iyon sa ere nang makitang seryoso siyang pinagmamasda ng mga kaharap. Alangan ang naging ngiti niya. Sa formal na kasuotan ng mga ito, ganoon na rin sa mga salamin sa mata ay parang mahihirapan siyang patawanin ang mga ito. Hanggang sa tumunog at bumukas ang elevator. Casual siyang nilampasan ng mga empleyado palabas. Mas naging alanganin ang ngiti sa labi niya. Naiwan ng ilang tao sa loob na nakatuon ng atensyon sa hawak ng mga itong cellphone. Anong floor po kayo? Tanong niya sa isa. 16th floor. Okay. Pinindot niya ang numero sa gilid. Pagkatapos ay pinagmasda ng refleksyon ng mga nakasakay sa elevator. Nang maiwan si Wendy sa loob ay doon lang siya napabuntong hininga. Ay, ang hirap naman pasayahin ng mga taga-bangkong to. Ano bang inaalmusal nila? Tanong niya pa. Masyado naman silang seryoso sa buhay nila? Kausap niya sa sarili. Nang makita ang refleksyon sa salamin ay kinuha niya ang lipstick at naglagay ng konti sa labi. Nang bumukas ang elevator, ay mabilis niyang ibinaba ang hawak. Good morning! Welcome to the elevator! Kumislap ang mga mata ni Wendy nang makita ang kaibigan na si Karen. Maliit ang ginawa nilang pagkaway sa isa't isa, lalo na't may kasabay itong ilang mga empleyado. Mga ma'am at sir, ano pong floor ninyo? Magiliw niyang tanong. Agad na sumagot si Karen. 10th floor, Bessie. Yes, ma'am. Pasimpleng lumapit sa kanyang kaibigan. Kamusta naman ang first day of work mo? Hindi mo naman sinabi na mahirap pala patawanin ng mga tao rito? Mahinang sagot niya. Napangiti si Karen. Dapat masanay ka na. Nasa respetado ka kayang kumpanya. Lahat dito formal at lahat seryoso sa trabaho.
Hay! Nagdabog ang mga paa niya. Daig ko pang nasa sementeryo rito eh. Pagkatapos kong bumati, napapanis na ang laway ko rito maghapon. Nang bumukas ang elevator ay may lumabas na isang empleyado. Galingan niyo sa trabaho, madam! Pahabol niya sa may edad na babae na nakasimangot. Muli siyang bumaling sa kaibigan. Nakita mo yon? Ang aga-aga nakasimangot si madam. Patuloy niya. Kaya ganyan si Ma'am SP. Stress yon sa department na hawak niya. Paliwanag nito. Napatango si Wendy. O siya, mauna na ako, Bessie. Paalam nito nang mawala ang ilaw ng button. Kita-kits tayo mamaya. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng elevator. At naalala ang dating trabaho. Kung hindi lang nag-iba ng management ang kumpanya na pinagtatrabahuhan niya noon bilang isang elevator attendant, ay wala siya rito. Mas pipiliin niya talaga ang dating kumpanya. Dahil halos lahat ng empleyado roon ay kahit papano kaugali niya. Kaya ngayon ay medyo naninibago siya. Maingay at laging masaya kapag sakay siya noon ng elevator. Nakakagaan na parang hindi siya nagtatrabaho. Good morning! Huli na ang bati ni Wendy nang pumasok ang nakapamulsang lalaki at nakatuon ang atensyon sa hawak na tablet. Ngumiti pa rin siya. Mabuhay! Welcome to BSC! Lumawak ang ngiti niya nang sa wakas ay matigilan ito sa ginagawa. Seryoso siyang nilingon ng lalaki. I'm Wendy. Makakasama niyo, sunny or rainy. I'm the new Napahinto siya at napaatras ang mukha ng abuti ng lalaki, ang button ng elevator. Pagkatapos ay kasywal na bumalik ang atensyon nito sa hawak. Napangiti ng sarkastiko si Wendy. Ano ko rito, kaluluwa? Mahinang tanong niya sa sarili. Nilinga niya ang estranghero. Sir, muli siyang natigilan ng magsuot ito ng earphones. Naitikom niya sandali ang labi pero hindi rin mapigilan na hindi magsalita. Sir, kinalabit niya ito kaya siya napipilitang nilinga. Good luck sa trabaho niyo ngayong araw. Nakangiti niyang sabi. Walang emosyon itong sinulyapan ng braso at kamay niyang nakayukom. Asiwa niya itong ibinaba. Nanatiling walang reaksyon ng lalaki nang tuluyang lumabas ng elevator. Tinanaw na lang ito ni Wen. Ano bang klaseng mga empleyado ang mga narito? Ang boring lahat? Naupo siya sa stool chair na nasa loob. Paano ko may-enjoy ang trabaho ko rito? Parang literal akong mag-isa. Bessie, kumusta? Nakasimangot na ibinaba ni Wendy ang tray ng pagkain sa lamesa ng cafeteria ng kumpanya. Hinawakan niya kunwari ang sulok ng labi. Napanis talaga ang laway ko, Bessie. Nadiri ang muka ng kaibigan. Masasanay ka rin, Bessie. Hindi naman sa pagmamayabang pero kung di mga experienced professional, karamihan ng mga nagtatrabaho rito mga board passers, mga magna cum laude at cum laude. Kaya naman pala hindi ko maramdaman ang koneksyon sa kanila. Sagot niya habang umunguya. Bessie, mahirap ang trabaho rito. So, we're saving our energy. Alam mo, sa tingin ko, gagaan ang trabaho kung pare-pareho tayong masaya. Tumango si Karen. Tama ka naman dyan. Pero iba rito sa BSC, lalo na pag nakaharap mo ang grandson ni chairman. Napakunot noo si Wendy. Nakakatakot ba siya? Lumapit ang kaibigan sa kanya para bumulong. Bukod sa napaka-istrikto niya, mahihiya ka talagang ngumiti kung kaharap siya. Parang naiintindihan ko na ngayon kung bakit sila ganun. Kaya halos lahat dito hindi na makangiti dahil sa pressure na binibigay ng CEO. Inihagis ni Nathaniel ang ilang papel sa harapan ng mga empleyado. Our goal is to launch a new mobile payment platform within the next quarter. I want all IT teams to work closely with our product development team to ensure a seamless rollout.
Pahayag niya habang ang atensyon ay nanatili pa rin sa hawak na tablet. Sir, akmang magsasalita ang isang department head ng seryosong sulyapan ng CEO. Ensure that the new system meets the highest security standards and complies with relevant regulations. The system should be user-friendly and provide a flawless experience for our customers. Walang emosyon niyang dugtong na ikinatungo ng ulo ng mga empleyado. That's all for today's meeting. All of you can leave now. Dagdag ni Nathaniel nang maupo sa silya sa unahan. Yes, sir. Sinulya pa ng CEO ang ilan pang mga empleyado. Takot na nilagay isa-isa ng mga ito ang folder sa ibabaw ng mahabang mesa. Tumaas ang isang kilay ng binata. Sir, here is the financial report for the finance department. Kinuha niya iyon at binasa. Napatingala siya sa empleyado na nakangiti. Paano ka nakakangiti habang walang improvement ang report nyo? Mabilis na inalis nito ang nasa labi. Padabog niyang binalik sa mesa ang folder. Can't you see the misalignment between financial performance and strategic goal? Sorry, sir. Kinuha ng empleyado ang folder. Sinulya pa niya pa ang ilang nasa harapan mula sa iba't ibang department. Bumalik na lang kayong lahat sa akin kapag may maayos na kayong report. For now, just leave. Yes, sir. Sabay-sabay na tugon ng mga ito at pila-pilang lumabas ng meeting room. Nahawakan na lang ni Nathaniel ang sintido. Happy lunch! Naglaho ang ngiti ni Wendy nang makita ang mga nakasimangot na muka ng mga babaeng empleyado. Dire-diretso ang mga itong pumasok sa loob. Alangan niyang nilinga ang isa. Floor please? Aniya. Ground floor. Inis na sagot ng isa. Okay po. Sagot niya bago humarap sa button ng elevator. Ang gawin niyo na lang kung ubos na ang idea niyo, mag-resign na kayong lahat. Napapikit si Wendy habang naririnig ang isang empleyado na may kausap sa cellphone. Napalinga naman siya sa katabi na nagsalita. Ayusin niyo yung financial report. Kung ayaw niyong lahat tayo, matanggalan ng trabaho. Mas galit ito habang mariinang kapit sa cellphone. Pinaypayan niya ang mga ito gamit ang dalawang kamay kaya lang napatingin sa kanya. Sa talim ng tingin ng mga ito ay alangan siyang ngumiti. Relax lang po, baka ma-high blood kayo. Sambit niya. Umismid lang ang mga ito at sabay-sabay na lumabas nang magbukas ang elevator. Ay, ano bang klaseng kumpanya to? Parang sinumpa ng 10 beses. Kausap niya sa sarili. Good morning, BSC. I'm your elevator girl, Wendy. Ang makakasama niyo, Sunny or Rainy... aray! Halos dumikit ang mukha niya sa loob ng elevator at maapakan ng pumasok ang mga empleyado. Pangalawang araw na niya sa bagong trabaho at walang pinagbago ang mga nakakasalamuha niya. Parang laging nagmamadali at mabigat ang mga nasa balikat. 11th floor. Utos ng isang babae habang nakataas ang isang kilay. Ngumiti siya rito. Bilis! Iritang ulit nito. Okay, madam. Bakit ho ang init ng ulo nyo? Nakangiti pa rin ang dalagang pinindot ang button ng elevator. At nang bumukas iyon, ay naroon ang pamilyar na lalaking may hawak na tablet. Hindi ito nagtataas ng muka. Magandang umaga sa... Napahinto siya sa pagsasalita nang itaas nito ang kamay at dire-diretsong pumasok sa loob. Lihim na tumaas ang sulok ng labi ni Wendy. Sa lahat ng sumakay sa elevator, ay dito lang niya ramdamang inis. Kitang-kita kasi niya ang pagkahambog sa anyo nito. Anong floor ho? Natigilan si Nathaniel sa pag-abot ng bota ng elevator nang pigilan siya ng babae. Nagkatitigan sila. Ngumiti ito na kanyang ikinakunot noo. Otomatiko siyang bumitaw sa pagkakapit nito. Sir,
Mawalang galang na ho pero trabaho ko ang magpipindot ng button dito para dalhin kayo sa floor nyo. Sana kayo na lang ang naging elevator attendant kung papakialaman nyo lang din ang trabaho ko. Paliwanag niya ng nakangiti. Sinipat siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nang huminto sa mga mata niya ay kumurap-kurap naman siya. Remember? I'm Wendy, ang makakasama nyo, sunny or rainy. Your elevator girl. I'm not asking. Seryosong sagot ni Nathaniel at muling ibinalik ang atensyon sa hawak. Sir. And one more thing, ayoko nang maingay sa umaga. Ang sakit sa tenga ng boses mo. Putol niya agad sa magsasalitang elevator attendant. Hindi pa nga ho natatapos ang greeting ko. Hindi rin ako interesado sa sasabihin mo. Napipiko na hinarang ni Wendy ang kamay sa tablet kung saan hindi maalis-alis ang atensyon ng lalaki. Itinaas nito ang muka at nakaangat ang isang kilay na nilinga siya. Sir, alam ko na mahirap ang trabaho rito, pero huwag kayong masyadong magpapaapekto sa CEO. Napangiti ng sarkastiko si Nathaniel. Really? Yumuko pa si Wendy at mahinang nagsalita. Eto, atin-atin lang sir. Hindi ko pa man din nakikita ang boss natin na yan. Sigurado ko, hindi yan marunong ngumiti. At hindi ninyo kailangan ma-pressure pati sa personal ninyong buhay. Dapat ang trabaho, ini-enjoy yan. Tignan niyo ko. Mayabang na ipinakita ng dalaga ang sarili. Yeah, maingay at masigla. Work and life balance, kumbaga. Ibinaba ni Nathaniel ang tablet habang nakangisi. Saktong bumukas ang elevator. Good luck sa trabaho, sir. Sinulyapan ng CEO ang kamay ng elevator attendant na parang tropa lang siyang pinapik. Fighting! Nahawakan niyang magkabilang tenga sa matinis na boses nito. Pagkatapos ay humakbang na. Kumaway pa ito bago nagsara ang pinto. Naiwang nakatitig doon si Nathaniel. Lumipas ang ilang minuto ay punong-puno na ang elevator. Halos makapalitan na ng mukha ni Wendy ang mga empleyado na may kani-kaniyang mundo. Hanggang sa huminto ang elevator at bumukas. Nakita niya muli ang naglalakad na estranghero sa isang floor. Nakatungo ito sa hawak na tablet. Nang magtaas ito ng tingin ay agad niyang sunod-sunod na pinindot ang button ng elevator para sumara. Mabilis itong naglakad. At bago pa makarating sa elevator ay nagsara na ang pinto. Lihim ang pagbuntong hininga ni Wendy bago sinulyapan ng mga kasasakay lang na nakatutok sa kanya-kanyang cellphone. Nakapamaywang naman ang gigil ni Nathaniel sa harap ng elevator. That woman is really testing me. Maliit ang ngiti ng dalaga na nagsumiksik sa sulok. Pigil ang tawa niya nang maalala ang mukha ng estranghero nang magsara ang elevator. Pakiramdam niya ay nakaganti siya kahit paano sa pagsusungit nito. Enjoy kayo sa trabaho. Have a good day. Bati niya sa mga empleyadong lumabas ng elevator. Matyagang naghihintay si Wendy sa loob ng office ng Building Operations Manager nang ipatawag nito. Pansamantala siyang pinalitan ng ibang empleyado sa trabaho. Good morning, ma'am. Nakangiting bati niya nang pumasok sa loob ang manager at maupo. Miss Wendy Golimlim. Yes, ma'am? Pinatatawag ka sa CEO's office. Po? Parang nabingi ang dalaga sa narinig. Pinatatawag ka sa opisina ng CEO. Ulit nito. Tinuro niya ang sarili. Ako po? Yes. Dahil positibo lang kung mag-isip, inaasahan niyang maganda ang rason kung bakit siya pinatatawag ng may-ari ng kumpanya. Teka lang po ma'am, parang ang bilis naman kung mapopromote ka agad ako. Puno ng pag-asa niyang napagtanto. Kung sa bagay po, baka tahimik lang ang mga employee rito, pero na-appreciate naman nila ako. Dugtong pa niya habang kulang nila ngayong maluha dahil sa tuwa.
Well, I have no idea kung promotion nga ang dahilan. Our CEO doesn't sound angry either. Siguradong hindi ka naman niya pagagalitan. Tugon ng manager. Ma'am, ililibre ko kayo pag na-promote ako. Aniya kaagad. Don't get your hopes too high, Miss Gulimlim. Naku ma'am, think positive dapat. At saka sigurado ko, nakaabot na sa CEO natin ang dala kong good vibes dito sa BSC. Nang makalabas ay nakangiting bumuntong hininga si Wendy, bago sabik na nagdiretso sa opisina ng CEO. Nang huminto sa pinto ng office nito ay tahimik na tahimik. Maingat niyang itinapat ang tenga ron at niwala siyang marinig na kung ano. Nakaramdam siya ng konting kaba pero pinilit niya pa ring naging positibo. Sandali siyang kumatok sa pinto bago iyon binuksan. Good morning, sir. I'm Wendy Gulimlim, the elevator girl. Ang makakasama niyo, sunny or rainy. Napuno ng boses niya ang loob ng mabango at malamig na opisina. Inabangan niya ang pagharap ng nakaupo sa swivel chair. At halos manlambot ang binti niya nang makita ang lalaking pinagsaraduhan niya ng elevator kanina. Nakadikwatro ito sa pagkakaupo at tuwid ang tingin sa kanya. Ikaw ang CEO? Ano sa tingin mo? Balik tanong nito habang prenteng nakasandal sa kinauupuan. Don't you think I'll just sit here and act like one? Ibinaba ni Wendy ang tingin sa ibabaw ng mesa. Sa tila kumikislap na pangalan na nakaukit sa nameplate. Chief Executive Officer, Nathaniel Ray Tuazon III. Dahan-dahan niyang basa. Ramdam niya ang nanginginig na labi pero pilit pa rin ngumiti. Stop smiling, Miss Gulimlim. Seryosong sabi ng CEO. Matulin niyang itinikom ang labi. Yes, sir. How can you smile when you're not doing well at your job? Nagagawa ko naman ho ang trabaho ko. Trabahong pagsaraduhan ng pinto ng elevator ng sasakay? Muli siyang ngumiti ng alangan. Tumaas ang kilay nito kaya agad siyang sumeryoso. Sir, siksikan na ho kasi. I don't take unacceptable excuses from my employees who can't perform their work in my company. At ano nga ulit ang sabi mo nun? Kunwari siyang tumawa. May sinabi ho ba ako? Wala ho yata akong matandaan na nasabi ko. Natigilan siya nang makitang seryoso ng pinagmamasda ng CEO. Matuli na yumuko ang dalaga. Halos mahilo pa nang ituwid ang likod, bago ikinadikit ang suot na heels sa madulas na sahig. Pasensya na ho talaga kayo, sir. Hindi na mauulit, promise. Itinaas ni Wendy ang palad para mangako. You think we're just playing here, Miss Gulimlim? Mabilis siyang umiling. Now, if you cannot do your job professionally, you can leave my company. Sir, wag naman ho kayong padalos-dalos. Naging mahina ang huli niyang sinabi nang makita itong tumindig. Pinanood niya ang CEO na lumapit at huminto sa tapat niya. Wag niyo naman ho akong tanggalin kaagad, sir. 3 araw pa lang ako rito. Hayaan niyo naman akong makakuha ng 13th month pay. Then do as I say. Putol ng CEO. Tumango siya ng marahan. Oho sir, madali naman akong kausap at... Napahinto siya nang itinaas nito ang palad. Hindi ka ba nauubusan ng sasabihin? Tinatanong niyo ho ako. Leave. Tumalikod na ang CEO at muling bumalik sa kinauupuan. I said leave. Ulit ni Nathaniel habang nakayuko sa mesa, nang maramdaman na hindi pa rin umaalis ang elevator attendant. Yes sir, salamat ho sa hindi niyo pagtanggal sa akin. Pag-iigihan ko ho ang trabaho. Just leave. Pangatlong ulit nito. Lalabas na ho ko. Go. Muling putol ng boss. Naglakad na paalis ang nakasimangot na dilaga.
Oh, himala! Wala yatang energy ang elevator girl ng BSC. Nakangiting tanong ni Karen nang pumasok sa elevator at maabutan si Wendy na nakaupo at nakatitig lang sa button ng elevator. Inakbayan siya ng kaibigan. Totoo ba ang balita? Pinatawag ka raw sa nakakatakot na opisina ng CEO? Nilinga niya ito. Sinabi ko na sa'yo, Bessie, hindi ba? Ganyan ang epekto ng CEO natin sa mga empleyado rito. O, tingnan mo, hindi ka na rin marunong ngumiti ngayon. Natawa pa ang kaibigan. Bakit ba ganyan ang ugali ng boss natin na yan? Natanong niya. Humalukip-kip si Karen. Ang alam ko, bukod sa si Sir ang grandson ng may-ari ng kumpanyang to, dahil sa salin-salin na pamana ng pamilya nila, siya rin ang pinakahuling henerasyon. Kaya pressured ang lolo mo. Patuloy nito. Kaya nandadamay siya, ganon. Sarkastiko niyang tugon. Parang ganon na rin dahil empleyado naman niya tayo. Sang-ayon ni Karen. Kaya lahat tayo rito pressured. Hindi ka pwedeng ngumiti hanggat hindi maayos ang trabaho. Dugtong pa nito. Halos mahulog siya sa kinauupuan ng bumukas ang elevator at naroon ang pinag-uusapan nilang CEO. Agad silang nagkatinginan na magkaibigan. Casual na pumasok si Nathaniel. Si Karen naman ay nagmamadaling lumabas kahit hindi pa nito floor. Higit-higit naman ni Wendy ang hininga. Nilinga siya ng CEO. Ngumiti siya ng may takot rito. Floor niyo ho, sir. Umirap ito at ito na mismo ang umabot ng boto ng elevator. Tahimik na tahimik sa loob. Ni paghuhugot ng hininga ay hindi ginawa ni Wendy. Are you bad-mouthing me behind my back? Ho? Sinalubong ng seryosong si Nathaniel ang mata niya. Oho, ay hindi ho pala. Muling ibinalik nito ang mga mata sa harapan. No need to explain. You look guilty anyway. Patuloy nito na sa mahinahong tono. Alangan ang naging ngiti niya. Hindi ho talaga, sir. Paninindigan pa rin ni Wendy. Tumunog na ang elevator. Lumabas na ang CEO habang tuwid ang tingin. Make sure, hindi na apektuhan ang trabaho nyo sa pagchichismisan nyo. Bili nito bago umalis. Itinaas niya ang gigil na kamaong nakabilog at akmang iaamba rito nang lumingon ng boss. Seryosong tiningnan ng kamay niyang pasuntok na. Asiwa ang naging ngiti ni Wendy nang ibaba iyon. Fighting, sir! Nabulalas niya. Napailing na lang ang CEO at lumakad na. Doon lang nakahinga ng maluwag ang dalaga at napaupo sa silya nang magsarado ang elevator. Napangisi si Nathaniel habang lulan sa backseat ng kotse. Kasalukuyan siyang nag-i-scroll sa tablet ng profile ng bago nilang elevator attendant. Naroon ang professional profile nito. As a friendly and approachable elevator operator, I try to bring joy and warmth to every interaction. Spreading positivity and giving a bright smile is my goal. Napahinto siya sa pagbabasa at basta na lang itinaob ang tablet. Nakapikit niyang nahawakan ng magkabilang tenga. Naalala niya ang nakangiting dalaga. Ganoon na rin ang matinis nitong boses. Her voice is hurting my ears just thinking about it. Kausap niya sa sarili. Sakbit-sakbit ni Wendy ang bag nang lumabas ng kumpanya. Halos lahat ay pauwi na habang ang CEO ay hindi pa bumabalik mula sa meeting. Huminto siya sandali at pinanood si Karen kasama ang iba pang kasamahan sa trabaho na pare-parehong bagsak ang mga balikat. Patakbo siyang lumapit at umabrisyate sa mga ito. Ano ba yung mga itsura nyo? Hindi naman kayo nag-overtime, pero daig nyo pang nag-overnight? Nakangiti ang mga pagod nitong anyo. Halos sa upuan na kumain ng IT team para sa bagong mobile payment system na sinasabi ni Sir.
Reklamo ng isa. Sa finance naman, hanggang sa panaginip ko kasama ko ang mga numero dahil gusto ni Sir ulitin yung monthly report. Hindi ko na yata kaya. Dugtong pa nito. Sandaling tumalak si Wendy. Ano ba kayo? Natuon ang atensyon ng mga ito sa kanya. Huwag nga kayong basta susuko. Kayang-kaya nyo yan. Ipakita nyo sa CEO natin na wala kayong trabahong inaatrasan. Nagtungo siya sa harapan ng mga kasamahan sa trabaho. Ililibre ko na lang kayo para naman mapagpag nyo ang bad vibes. Kakain tayo ng masarap pagkatapos iinom tayo at ibubuhos ang lahat sa pagkanta sa karaoke. Ayos ba yun? Dugtong niya pa. Doon tila nabuhayan ng loob ang mga ito. Napakunot noo si Nathaniel. Mula sa backseat ng kotse pabalik ng kumpanya, ay nakikita niya sa gilid ng daan ang ilang empleyado. Natuon ang mga mata niya sa babaeng elevator attendant na ngiti-ngiti. Sinilip niya ang suot na relo. It's almost 5, pero parang hindi man lang nabawasan ang energy niya. Mahina niyang sabi. Hinabol pa niya ito ng tingin ng lumampas ang sinasakyan. Patalon-talon pa ang dalaga na tila isang paslit. Tuwang-tuwa nitong inakbayan ng isa sa mga empleyado niyang naabutan niya na kausap nito sa elevator. Napatingin siya sa ilang grupo, panamula pa rin sa kanyang kumpanya. Bigat na bigat ang mga lakad nito na parang pagod na pagod. Sir, may sasabihin ho ba kayo sa mga empleyado? Napatingin siya sa driver na sinisilip siya sa rearview mirror. Hanggang sa mapagtanto niyang halos mabali na ang lieg niya sa kakahabol ng tingin. Nothing. Mabilis siyang bumalik sa kinauupuan at pumormal. Muli niyang kinuha ang tablet pero nang iharap iyon sa kanya, ay ang ngiting-ngiting mukha ng babaeng elevator attendant ang nakita niya. Mabilis din niya iyong binitawan bago nakapikit na sumandal. Buenos dias! Masiglang bati ni Wendy nang magbukas ang elevator. Yumuko pa siya sa mga empleyado habang nakahawak sa dibdib ang isang kamay. Sana magandang tulog at gising nyo. I am Wendy, makakasama nyo sunny or rainy. Halos kusa nang lumalabas iyon sa bibig niya sa araw-araw na pagbate. Ngumiti siya pero naging alangan iyon. Nang makitang katulad ng nakasanayan niya, nakatuon ang atensyon ng mga sasakay sa mga hawak nitong mga cellphone. Ni hindi pinansin ang bati niya o pinagkaabalahan siyang tingnan. Napatingala lang ang isa at nang makita nitong bukas na ang elevator ay lumabas na. Bago pumasok naman ang mga naghihintay. Sandali, lahat kayo makakasakay. Nang mabangga ng ilan ay napadpad siya sa silya. 12th floor. Utos ng isa habang hindi siya tinatapunan ng tingin. Okay, ma'am. Umirap siya at nakangusong pumindot hanggang sa makita niya ang sariling refleksyon sa mata. Oh no! Aniya habang hawak ang magkabilang pisngi. Nakakamukha ko na sila. Takot niyang dagdag ng sandaling lumingon. Nasasanay na ang mukha niyang sumimangot katulad ng mga nakakasama sa kumpanya at hindi iyon ang tunay na siya. Napahinto lang si Wendy at ang mga nasa loob ng umalog ang elevator at mamatay-matay ang ilaw. Nababahala ang hitsura ng mga ito habang nakatingala. Agad namang bumaba si Wendy sa kinauupuan. Kumalma lang kayo, saad niya. Doon lang siya tiningnan ng mga ito. Sinisigurado lang po ng elevator na gising talaga kayo. Patuloy niya habang ngumiti. Humarap siya sa mga boto ng elevator at kalmadong pinindot ang alarm. Pagkatapos ay ang intercom para tumawag sa Emergency Response Center. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ay inalalayan niyang lumabas ang mga empleyado. Isa-isa, dahan-dahan lang, paalala niya. Nang maiwan mag-isa ay sandaling tumingala si Wendy sa loob.
bago tumapat muli sa intercom. Huminto na po ang pag-alog at pagpatay ng ilaw sa loob ng elevator. Pagbibigay alam niya. Mabuti yon, but we still need to check it for safety. Magpapadala kami ng technician at maintenance dyan. Sagot ng staff sa kabilang linya. Yes, ma'am. Bumaba na ang elevator at habang nakatingala siya ay bumukas ang pinto. Huli na para pigilan niya ang pagpasok ng isang empleyado. Sandali lang po. Natigilan si Wendy nang makita ang CEO na may suot na earphones. Nagmamadali niyang tiningnan ang umilaw na button at ang umangat na elevator. Hindi. Sunod-sunod niya iyong pinindot. Ang kaso ay patuloy ito sa pag-angat. Milingan niya ang CEO na tutok sa hawak. Sir. Mahina niyang tawag pero mukhang hindi siya nito naririnig. Sir. Natauhan lang ito nang iharang niya ang kamay sa hawak nito. Dahan-dahan itong nagtaas ng tingin. Mabuhay. Nahihiyang sambit ni Wendy habang nakataas ang kamay na unti-unti ring ibinaba. Seryosong inalis ni Nathaniel ang nasa tenga. Inilagay iyon sa loob ng bag kasama ang tablet. Hindi pa muli nakakapagsalita ang kaharap na dalaga ay umalog na ang elevator. Otomatiko silang napatingala. What's happening? Tanong ng CEO na baka sa anyo ang pagkaalarma. Alertong humarap sa mga button si Wendy. Sunod-sunod na pinindot niya ang emergency button pero hindi na yon gumagana. What the hell is happening? Inis na hinawakan ni Nathaniel ang braso ng elevator attendant. Answer me. Singhal ng binata. Naghahabulan ang mga nangangambang mata nila. Wait lang sir, diyan na muna kayo. Nanginginig na kinuha nito sa bulsa ang two-way radio. Who are you calling? Pinanood ni Nathaniel ang dalaga na may sinubukang tawagan doon. Nang tumalikod ay muli niyang hinila ang braso nito. Can you tell me what's happening? Ano sa tingin niyo? Kusang natigilan ng natatarantang si Wendy nang mapatitig sa CEO. Ibig ko hong sabihin sir, mukhang may problema ang elevator. Agad na lumipad ang atensyon ni Nathaniel sa control panel niyon. No, hindi pwedeng masira ang elevator na nandito ako. Hinawi siya ng tensyonadong boss para lumapit sa mga button ng elevator. Napadpad naman sa sulok ang dalaga at napaupo. Nilingon siya ng tila natauhang binata. Nilapitan siya nito at bumaba sa harap niya. I am sorry, hindi ko sinasadya. But this is your fault. Napakunot noo si Wendy. You should have told me earlier that there's something wrong here. Hindi na sana ako sumakay. Sir, kung hindi ho kasi kayo laging nakatutok sa tablet nyo at may pasakyang magkabilang tenga nyo, malamang nalaman nyo ang nangyayari sa paligid nyo. Katuwiran niya. Are you blaming me? Inis nitong tanong. Sino pa ho ba ang kasama ko rito? You're the elevator attendant. You're the one responsible here. Sasagot pa lang sana ang dalaga nang malakas na umalog ang elevator. Nawala naman ng balanse ang CEO at napasunggab sa kanya. Pareho silang natigilan. Malikot ang mga mata ni Nathaniel habang nakayakap sa elevator attendant. Naramdaman nila ang malakas na pagbagsak ng elevator. Kasabay ng malakas na pagsigaw ay ang mahigpit nilang pagyakap sa isa't isa. Marahang nagmulat ang binata. Dilim ang unang bumungad dito. Hanggang sa mapatingin sa kaharap, mabilis itong napaatras at nagsumiksik sa sulok ng elevator. Sir, ako ho ito. Bulalas agad ni Wendy habang naliliwanagan ang mukha ng flashlight. Lumapit siya sa natatakot na CEO. Ako ho to, sir. Sinilip naman siya nito. Miss Gulimlim? Yes, the one and only. Ngumiti ito habang hawak pa rin ang maliit na flashlight na nakatapat sa sariling mukha nito.
Bakit ba kasi para kang multo dyan? Tila nahimasmasan si Nathaniel. Napatingin pa ito sa paligid. Ano ba ang nangyari? Tumayo si Wendy pero pinigilan siya sa kamay ng boss. Itinapat niya sa mukha nito ang ilaw kaya agad na nasilaw ang anyo nito. Where are you going? Titingnan ko ho kung paano tayo makakalabas dito. Seryosong sinulyapan niya ang pagkakapit nito sa palad niya bago binalikan ang tingin ng CEO. Sir, wala ho kong magagawang paraan para makaalis tayo rito kung hindi niyo bibitawan ang kamay ko. Tumingala siya rito. I am not holding your hand. Walang emosyon na tinapat ng dalaga ang liwanag sa kamay nila. Agad namang napabitaw ang CEO. Hindi nito masalubong ang mata niya. Susubukan ko ulit pindutin ang emergency button. Tumalikod ang dalaga. Akmang tinaramdaman ng pananakit ng kaliwang paa. Sir, ayos lang kayo? Tinapatan siya ng liwanag ng elevator attendant na kasama. At doon nila nakita na may sugat ang kanyang binti. Sir, umupo na lang muna kayo. Muling bumaba si Wendy. Maingat niyang isinandalang CEO sa sulok bago tiningnan ng sugat na siguradong nakuha nito sa mga nabasag na salamin. Kailangan magamot to kaagad. We should prioritize getting help first. Sinalubong ni Wendy ang tingin ng CEO. Huwag kayong mag-alala, darating ang tulong para sa atin. Nakatawag na ako ng tulong bago pa man tuluyang masira ang elevator. Siguradong tutulungan nila tayo. Kailangan ko lang siguraduhin na bago sila dumating, ayos kayo. Patuloy niya. Bago muling binalikan ng tingin ng binti nito na may malaking sugat, kahit nag-aalala, kailangan niyang ipakitang hindi iyon ang nararamdaman niya. Pinanood ni Nathaniel ang pag-alis ng scarf ng elevator attendant na nasa kwelyo nito. Pagkatapos ay sinulyapan siya. Pasensya na kayo, sir, ha? Diniinan nito ang parteng may sugat. Napatingala naman siya at napapikit. Hindi ho ba may daladala kayong bag? Tanong ng dalaga habang may hinahanap ang mata. Nakadiin ang isang kamay nito sa binti niya. Doon naalala ng binata ang tablet at akmang hahanapin yon. Ako na ho, sir. Saan niyo ho ba nabitawan? Inabot ni Wendy ang kamay ng CEO. Lagyan niyo lang ng pressure yung sugat niyo. Tumayo na siya pero pinigilan nito ang palapulsuhan niya. Dito lang ako, sir. Hindi naman ako makakalagos. Give me the flashlight. Seryosong utos nito. Napatingin siya sa hawak niya. Anong gagamitin ko? Masyadong madilim. Natahimik naman siya. Tiningala siya ng boss nang iabot niya ang flashlight. Tinanggap naman iyon ni Nathaniel. Pinanood niya ang dalaga na kumakapa-kapa sa dilim. Aray! Bulalas nito kaya agad niyang itinapat ang liwanag dito. Hey, are you okay? Tanong niya kaagad. Ayos lang. Muling tinapat ni Nathaniel sa sarili ang flashlight. Sir, nakita ko na. Napangiti siya sa narinig. Sabik na lumapit sa kanya ang elevator attendant. Open it. May pag-asa niyang sambit. Binuksan naman ni Wendy. No way. Napatingin siya sa kaharap. Bakit ho, sir? Pinakita nito ang basag na screen dahilan para mapangiwi siya. Ayos lang yan, sir. Baka meron pa ritong makakatulong sa atin. Muli niyang kinutkot ang bag nito. Kahit anong silip niya at hanap ng mga kamay niya sa loob, ay bukod sa tablet at earphones, wala na yung ibang laman. Ang laki-laki ng bag niyo pero dalawa lang ang laman? Mahinang wika niya. Nang mapatingin sa boss ay nakakunot noon itong pilit na pinapagana ang hawak na tablet. Sir, okay lang. How can this be okay? Nandito tayo sa madilim at sirang elevator. And yet, okay pa rin sa'yo? Buisit na dagdag nito. Natahimik siya habang may alangan ng ngiti.
May darating na tulong sa atin. Paano kung wala? Maghintay lang tayo. Hanggang kailan? Nagkatitigan sila at kitang-kita ni Wendy ang pagkainip at dismaya ng CEO. Bumaba ang mata niya sa binti nito. May darating na tulong, hindi nila tayo pababayaan. Sigurado niyang tugon. Napatingin si Nathaniel sa elevator attendant na nasa paanan niya. What if we're trapped here for hours? What if no one finds a way to get us out? Tanong niya pa rito. Paano kung meron? Sagot naman ni Wendy nang itaas ang tingin. How do you stay positive when we're stuck in a situation like this? May magagawa ba ang pag-iisip ko na hindi tayo mare-rescue dito? Natigilan ng CEO. Mawawalan lang ako ng pag-asa at panghihinaan ng loob. Dugtong niya. Mas gusto kong isipin na mamaya lang makakalabas na tayo. Makakauwi ako sa bahay namin. At ganon din kayo. Lalabas ako kasama kayo. Madadala kayo sa ospital at magagamot ang sugat nyo. Hindi ba mas magaan isipin yon? Natitigan ni Nathaniel ang dalagang maliit na ngumiti. Napasandalang binata ng maramdaman ng panghihina. Sinulyapan niya ang iba ng kulay ng paa. Sir, ayos lang kayo? Agad na nilapitan ni Wendy ang boss. Basta niya hinawakan ng magkabilang pisngi nito para maharap ang muka. Kumusta ang nararamdaman niyo? Nilalamig ako. Hirap nitong sagot habang pipikit-pikit. Tinapik-tapik niya ng mahina at sunod-sunod ang pisngi nito. Huwag kayong matutulog, sir. Ihingi tayo ng tulong. Mabilis siyang tumayo. Salit-salitang pinindot ang emergency at intercom button para humingi ng tulong. Sumigaw din siya ng kalampagi ng pinto ng elevator. Tulong! Tulungan niyo kami! Kailangan madala ng CEO sa ospital. Pigil niya ang luha. Napalinga siya nang mawala ang liwanag. Nakita niyang nabitawan na ng boss ang hawak nitong flashlight. Sir! Dinaluhong niya ito at tinapatan ng ilaw. Huwag kayong matutulog, baka hindi na kayo magising. Sinampal-sampal niya ito nang pigilan ang kamay niya. Maliit ang bukas ng mata nito. Stop slapping me. I am still your boss. Napangiti siya kahit kinakabahan. Hinawakan niya ng mariinang kamay nito. Buksan niyo lang ang mga mata niyo. Sabay silang napalinga ng bumukas ang elevator. Naroon nang magre-rescue sa kanila at nagkatitig sa magkahawak nilang kamay. Bilisan niyo! Tulungan niyo si sir! Baka maubos na ang dugo niya. Untag niya. Doon lang mabilis na kumilos ang mga ito at inalalayang makatayo ang CEO. Napatingin si Wendy sa kamay niyang napabitaw kay Nathaniel. Bessie, okay ka lang? Sinalubong siya ng nag-aalalang si Karen nang makalabas ng elevator. Wala siya sa sarili na tumango at nilingon ng boss. May sugat ka rin, halika, dadalhin kita sa klinik. Inalalayan siya ng kaibigan. Marahang iminulat ni Nathaniel ang mga mata. Maliwanag agad ang bumungad sa kanya. Marahan siyang bumangon. Mr. Tuazon. Nilapitan siya ng sekretaryo na nakatayo sa ibaba ng kanyang hospital bed. Nahawakan niya ang nananakit na ulo. What happened? Tanong niya. Hindi niyo po matandaan? Seryoso niya itong nilinga ng matigilan. Maghapon na po kayong tulog matapos ma-rescue sa nasirang elevator. Agad niyang tinanawang paa na nakabalot ng benda. Doon niya naalala ang elevator attendant na nakasama niya. How is she? Agad nagbaling si Nathaniel sa sekretaryo na napakunot noon naman. Sino po? Napahinto siya habang nananatili sa isip ang mukha ng dalaga. Yung elevator operator po ba? Kumurap ang mata niya bago tumango.
Meron po siyang konting galos, pero maayos naman na po si Miss Wendy ngayon. Lihim namang nakahinga ng maluwag ang binata nang marinig yon. May kailangan pa po kayo, sir? No, wala na. Thank you. Muli siyang bumalik sa pagkakahiga at tumitig sa kawalan. Good morning, BSC! Pasok! Pasok! Masigla si Wendy na tila walang nangyari, habang nakalahad ang kamay para sa mga empleyado ng bangko na papasok ng elevator. Pansin niya ang takot ng mga ito na sumakay matapos ang nangyari. Wala kayong dapat ipag-alala. Maayos at ligtas na ang ating elevator. Dumaan na to sa safety checks at ilang beses na akong sumakay ulit dito. Kaya halina kayo, baka malit pa kayo sa trabaho nyo. Patuloy niya nang igiya ang mga itong pumasok. Nang makapasok na ang mga ito ay nagsarado na ang elevator. Floor please. Luminga siya at naroon ang mga nagbubulungan na empleyado na malinaw niyang naririnig na pinag-uusapan siya. Nakangiti siyang humarap sa mga to. May tanong po ba kayo, mga madam? Kung meron, your time starts now. Aniya. Natahimik ang mga ito. Nagsimula siyang mag-countdown. 10, 9, 8. Mabilis na nagtanong ang isa. Nakasama mo raw ang CEO na mastak sa elevator kahapon? Tumango naman siya. Hindi yon chismis, totoo yon. Nagka-problema lang ng very slight ang elevator natin pero naayos na ng maintenance. Tinapik pa niya ang elevator. Kaya back to normal na ang lahat. Wala nang magiging problema. Ang iintindihin nyo nila ngayong trabaho nyo. Dagdag pa niya. Nagbaling ang isa sa katabi nito. Kamusta na kaya si sir? Tingin nyo, buhay pa siya? Sana hindi. Mawalang galang na po mga madam. Seryosong awat niya. Napatingin sa kanya ang mga ito. Bakit ganyan ang lumalabas sa bibig nyo? Kung totoo talaga na matatagalan pa siya sa ospital, kahit papano mababawasan ang pressure natin sa trabaho. Natigilan naman si Wendy bago muling nagsalita. Alam nyo, bilang mga mabuting empleyado, dapat ipagdasal natin na mabilis ang maging recovery niya. Sabi niya, pinagkadiinan pa ang salitang mabuting empleyado. Napatitig sa kanyang mga to. Bakit hinihiling nyo na magtagal siya sa ospital? Samantalang katulad nyo dahil sa trabaho kaya siya nasa elevator. Huwag nyo na ulit sasabihin yan, bukod sa hindi magandang pakinggan, para kayong mga walang pusong mga empleyado. Nakatingin sa mga matang dugtong pa niya. At saka hindi magandang humihiling ng masama sa kapwa, bumabalik yun. Seryoso siyang humarap sa mga bota ng elevator. Natahimik naman ang lahat. Bessie! Napangiti si Wendy nang salubungin siya ni Karen sa cafeteria. Sabay silang umupo sa mesa. Ba't pumasok ka kaagad? Hindi mo ginamit ang sick leave mo? Maayos naman ako, Bessie. Sagot niya. Si Sir nasa ospital pa rin daw. Bumagal ang pagnguya niya at sinulya pa ng kaibigan. Malala ba ang injury niya at may 2 araw na siyang nakakonfine? Malaki ang sugat niya sa paa. Iniwasan niya ang mata ng kaibigan nang sabihin yon. Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Inilapit nito ang nakangiting muka. Nag-aalala ka ba kay Sir? Ano bang nangyari sa loob ha? Halos 5 oras kayo doon. Nasamid siya kaya kaagad siyang tinabihan ito. Don't tell me, nahulog na ang loob mo kay Sir. Naalala ni Wendy ang pagkakayakap nila sa isa't isa ng boss. Mabilis ang naging tibok ng puso niya nang sumagi sa isip ang kaba at pag-aalala para sa CEO. Hindi nga, Bessie. Kinikilig na tanong nito. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Complete package si Sir. Kahit istrikto siya at suplado, marami pa rin ang pinapangarap siya.
Agad niyang tinakpan ng food container na baunan niya ng pagkain. Babalik na ako sa shift ko. Iwas niya at mabilis na tumakbo. Napaseryoso rin siya habang naglalakad. Hinawakan niya ang dibdib na may hindi maipaliwanag na pintig. Good morning, sir. Diretso ang paglalakad ng CEO habang sakbit ang bag sa isang balikat. Welcome back, sir. Patuloy na bati ng mga empleyado. Sandaling huminto si Nathaniel nang makasalubong ang ilang board members na kinakamusta siya. Buhay pa pala si sir? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kapag narinig ka ni elevator girl, sasabihin na naman yun wala tayong puso. Natigilan naman ang binata habang naririnig ang mga empleyado. Kung noon ay hindi niya pinapansin ang mga tsismisa ng mga to, ngayon ay tila lumaki ang kanyang tenga. Sa bagay, tama naman si Wendy. Pare-pareho lang tayong pressure sa trabaho, kaya dapat mas galingan natin. Yun pa ang narinig niya bago tuluyang umalis ang mga ito. Mr. Tuazon. Untag ng sekretaryo. Pinagpatuloy ni Nathaniel ang paglalakad at nang mapako ang paa sa tapat ng elevator ay natigilan siya. Sandali pa niya iyong pinakatitigan bago pinindot ang button. Nang bumukas ay napakurapang mata niya nang makita ang elevator attendant. Good mo. Natigilan si Wendy nang magtagpo ang mga mata nila ng seryosong CEO. Matagal na naghihinang ang mga mata nila. Nang akmang sasarado muli ang pinto ay mabilis na pinindot ni Nathaniel ang button at muli iyong bumukas. Ngumiti ang dalaga sa kanya. Good morning and welcome back, sir. Mabilis siyang tumango at tuluyang pumasok sa loob. Nakakailang nakatahimikan ng bumalot sa loob ng elevator. Pasimple namang sinulyapan ni Wendy ang boss. Hindi na nito hawak ang tablet katulad ng dati. At niwala ring nakalagay sa magkabilang tenga. Lihim na huminga ng malalim si Nathaniel bago nagsalita. How are you? Kamusta na kayo? Parehong natigilan ng dalawa nang sabay na magharap at magtanong sa isa't isa. Muli silang nagkatitigan. Go ahead. Pakasyual ng CEO. Tumango naman siya kahit ngayon lang nakaramdam ng kaba habang kaharap ito. Kamusta na kayo? Bumaba ang tingin ng dalaga sa paa nito. I'm doing well now. How about you? Nagtama muli ang mga mata nila. Maayos na ho, sir. Muling dumaan ang katahimikan sa kanila. Natagpuan ni Nathaniel ang sarili na pinagmamasda ng kaharap. Napatingin ito sa kanya nang magbukas ang elevator. Floor niyo na ho, sir. Nilinga niya ang pinto. Yeah, I'll go. Lumabas na si Nathaniel, pero napahinto rin sa paglalakad at lumingon. Pasarado na ang elevator nang may pumigil doon. Agad na pinindot ni Wendy ang button. Kumurap ang mata niya nang makita ang CEO na mataas ang paghinga. Sir? Tumuwid ito sa pagkakatayo. Thank you, Wendy. Ramdam ng dalaga ang hindi maipaliwanag na damdamin sa puso habang nakatitig sa boss. I really mean it. Thank you for staying calm and brave, and for staying with me. Maliit na pagtango ang ginawa niya. Hanggang sa magsarado ang pinto ay hindi ito umaalis sa pagkakatayo. At tuwid lang ang tingin sa kanya. Dire-diretso si Nathaniel sa silya. Hindi niya mapigilang ngumiti nang maalala ang elevator attendant. Good afternoon, ano pong floor? Napatingin ang lahat sa ngiti-ngiti at kakaibang sigla ni Wendy. Bessie! Bati pa ng dalaga kay Karen nang nakangiting pumasok sa elevator. Pasimple siya nitong nilapitan. Blooming yata ang Bessie ko. Iba talaga ang in love. Segunda pa ng kaibigan. Lagi naman akong blooming ah.
Pakunwari niyang tugon habang nananatili ang ngiti. Parang iba ngayon. Parang may special. Dahil ba pumasok na si Sir Nathan? Otomatiko siyang napatingin dito. Tinuro niya ang kinikilig na kaibigan. I knew it! You're in love! Hinuli niya ang daliri nito. Tumigil ka na nga. Nang humarap sa botanay, hindi niya rin nasupil ang ngiti sa labi. May kung anong kiliti sa kanyang puso sa tuwing naaalala ang CEO. Sir. Napatingin si Nathaniel sa sekretaryo nang tumayo mula sa swivel chair. Lumapit ito sa kanya. May kailangan po ba kayo? Naging malikot ang mata niya habang ang mga kamay ay nasa bulsa. May gusto lang akong makita. Paliwanag niya at humakbang. Sino po? Investor po ba? It's okay, I can handle it. Yung injury niyo po kasi, hindi ba sabi ng doktor, kailangan niyo pang magpahinga? Napahinto ito nang makitang tumaas ang isang kilay niya. I want to go out alone. Seryosong sagot niya at ipinagpatuloy ang paglalakad kahit na medyo iika-ika pa. Huminto si Nathaniel sa tapat ng elevator. Agad siyang nagmasid sa paligid bago inayos ang suot na suit. Nang bumukas si Yonay, agad siyang pumormal. Hello! Natigilan si Wendy sa pagbati nang makita ang CEO. Diretso ang tingin nito nang pumasok. Nang magsara na ang pinto ay nanatili siyang nakatingin dito. Napakurap ang mata niya nang lingunin siya nito. Third floor. Magaan na utos ng boss. Napakunot noo siya. Dati naman ay ito ang pumipindot ng button. Muli siyang binalikan nito ng tingin kaya agad siyang kumilos. Naging tahimik ang elevator. Tiningala naman ni Nathaniel ang loob. Looks like the elevator is in good condition now. Basag nito sa katahimikan. Tumango lang si Wendy bilang sagot. Nilinga naman siya ng boss. You're quiet. That's new. Alangan ang naging ngiti niya. Seryosong nakatitig lang ito sa kanya kaya pasimple siyang nag-iwas ng tingin. I heard that you went straight to your work shift after the accident. Usisa nito. Oo, ayos naman ho ko kaya hindi na ako nag-file ng leave. At saka natatakot ang ibang empleyado na sumakay dito kaya kailangan nila ng kasama. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Nagtagpo ang tingin nila. Na baka masira ulit itong elevator? Sunod-sunod nitong tanong. Umiling naman siya. Kayo ho ba, sir? Pinakatitigan siya nito. What do you think? Pagbabalik nito ng tanong. Hindi naman kayo mukhang natakot nung na-stuck tayo. Yun nga lang, takot kayo sa dilim. Casual niyang sagot. Nakita niya ang pagngiti ng CEO na nakapagpatulala sa kanya hanggang sa tumunog na ang elevator. Humakbang na si Nathaniel pero pumreno rin. By the way, I already reserved dinner for us tomorrow night. See you around. Yes, sir. Natigilan sa pagsagot si Wendy nang mapagtanto ang sinabi ng CEO. Agad niya itong sinundan ng tingin pero nagsarado na ang elevator. Napatingin siya sa sarili at napatanong. Inaya niya ba talaga akong lumabas? Impit ang naging pagtili niya. Hapon na nang makabalik si Nathaniel sa kumpanya. Mula sa labas ay nakasalubong niya ang mga empleyadong pauwi na. Natanaw niya ang elevator attendant na naka-abresyete sa ilan nitong mga kaibigan habang nakangiting nakikipagkwentuhan sa mga ito. Huminto siya nang mapatapat dito. Bakit? Nagtatakang tanong ni Wendy nang huminto ang mga kasamahan sa paglalakad. Siniko siya ng katabing si Karen. Sinundan niya kung nasaan ang atensyon nito. Otomatikong kumalas siya sa mga ito nang makita ang CEO. Sir?
Nasa kanya ang mga mata nito na talagang ikinakaba niya ng husto. Steakhouse Royale. Tomorrow night at 6. Got it? Seryosong wika nito. Napatango siya kahit nabibingi sa nagwawalang puso. Tuluyan na silang nilampasan ng CEO. Nang masigurado ng mga kaibigan na nakapasok na ito sa kumpanya, ay doon lang tumili sa kilig si Karen. Tama ba yung narinig namin? May date kayo ni Sir? Naguunahang tanong ng mga ito. Hindi yun date, no? Pagtatama niya. Anong hindi? Siguro pasasalamat niya lang yun sa akin dahil buhay siyang nakalabas ng elevator. Ganun na rin yun. Hindi nga yun date. Baka i-take out niya lang ako ng steak. Tara na nga. Pinigilan siya ni Karen maglakad. Kahit pa, bukas pupunta ako sa inyo. Aayusan kita ng bongga. Ito naman para namang sinabi mong hindi ako kagandahan. Reklamo niya. Ano ka ba? Hindi, no? Ang ibig kong sabihin, mas pagagandahin pa kita para mas lalong ma-fall sa'yo si Sir. Nakangiting dagdag ng kaibigan. Mula sa glasswall ay tinatanaw ng binata si Wendy kasama ang mga kaibigan nito. Napangiti siya nang makita ang mukha ng dalaga na magaan at espesyal ang hatid sa puso niya. Inip na sinulyapan ni Nathaniel ang suot na relo bago sinulyapan ng blankong silya. Is she coming or not? Tanong niya sa sarili. Nang akmang tatayo na sa silya ay napatanaw siya sa pinto ng restaurant. Kumurap ang mga mata niya nang makita si Wendy. Nakaladladang madalas nakapusod nitong itim na buhok. Suot-suot ang isang simpleng bestida. Sir! Nakangiting itinaas ng dalaga ang kamay at naglakad palapit sa mesa nito. Sinilip niya ang CEO. Nakita niyang patayo na ito. Aalis na kayo kaagad? Alangan niyang tanong. No. Bumalik agad si Nathaniel sa kinauupuan niya. Nasulyapan niya ang upuan na dapat iuusod para rito. Tiningala niya ang may alangang ngiting dalaga. Sit down. Itinuro niya ang silya. Inukupahan naman niyo ni Wendy. Pasensya na kayo, sir. Na-late ba ako? Kakagising ko lang kasi. Pakunwari niya nang ayusin ang kinulot na buhok ng kaibigan. Lalong mas naging gwapo sa mga mata niya ang CEO nang ngumiti ito habang pinagmamasdan siya. Well, for what I see, you really don't look prepared. Panunukso nito. Ang kulit ho kasi ni Karen. Sinabi ko na nga na hindi ito date. Kusa siyang napahinto bago dahan-dahang sinalubong ang mata sa kaharap sa mesa. Humalukip-kip si Nathaniel at sumandal sa kinauupuan. So you think this is a date? Sunod-sunod siyang umiling. Hindi ho. Alam ko naman na pasasalamat niyo lang to. I am glad you know. Itinaas ng CEO ang kamay. Agad na lumapit sa kanya ang waiter at inabot ang menu. Kahit anong gawing basa ni Wendy, ay hindi niya maintindihan ang mga pagkaing naroon. Ibinaba niya ang hawak. Nakita niyang naghihintay na mukha ni Nathaniel. Nakangiwi siyang umiling dito. Tila nakuha naman ng CEO ang sinabi niya. Bumaling ito sa waiter nang ibalik ang menu. Can we have T-bone steak with garlic mashed potatoes and grilled asparagus? Paired with a bottle of red wine for 2, please. Namangha siya sa narinig. Yes, sir. Excuse me, ma'am. Sinulyapan siya sandali ng waiter bago tuluyang umalis. Napatingin si Nathaniel sa kanya. Why? Umiling si Wendy. Wala lang, sir. Itinago niya sa ngiti ang mangha sa boses. Napangiti ang binata. Are you falling for me? Mayabang nitong tanong. Siya naman ang natawa. Sir naman, ang feeling niyo masyado.
Hindi naman ho ako magkakagusto sa inyo. Nawala ang ngiti ng CEO. Ibig kong sabihin, hindi ko kayo type. Really? At anong type mo? Gusto ko yung masayahin at laging nakangiti. Yung magaan ang aura. Kayo naman para kayong pinaglihi sa sama ng loob. Akmang mangangatwira ng binata nang dumating ang order nila. Hinawakan ni Wendy ang kutsara at tindor habang nakatitig sa steak. Akma niya na iyong hahawiin nang mawala ang kanyang plato. Sandali. Napatingin siya kay Nathaniel na pinagpalit ang plato nila. At nang ilagay iyon sa harap niya ay nahiwa na ang steak. Seryoso siyang napatitig dito. At parang gusto niya nang bawiin ang pagsisinungaling na hindi siya magkakagusto rito. Nang makalabas ng restaurant ay binuksan ni Nathaniel ang pinto ng kotse. Bago nilinga si Wendy. Get in. Walang ideya itong napatingin sa kanya. Hinilig niya lang ulit ang ulo para ipakita ang nakabukas na pinto. Hindi na ho sir, nakakahiya na. Tanggi ng dalaga. Lumapit si Wendy at bumulong pa rito. Ang mahal pa ng steak na kinain ko kanina. Dagdag nito. Muling napangiti si Nathaniel. Hindi naman ikaw ang nagbayad. Bakit ka nagrereklamo? Hinawakan niya sa braso si Wendy at iginiyang lumapit sa kotse. Sakay na para wala na akong atraso sa'yo. Huminto ito at binalingan siya. Wala naman talaga kayong atraso sir. Kayo lang ang nag-iisip ng ganyan. Natigilan ng CEO. Kinuha ni Wendy ang kamay nitong nakakapit sa kanya at ibinaba. Tuwid niya itong tinitigan sa mga mata. Tinulungan ko kayo dahil gusto ko kayong tulungan. Isa pa, ako ang elevator operator. Kapag nasa oras ng trabaho, ako ang in charge doon. At bilang empleyado nyo, trabaho ko rin na protektahan kayo. Kaya yung iniisip nyong utang na loob, huwag nyo na yon alalahanin. Wala kayong dapat bayaran sa akin. I still owe you. Napatitig siya sa seryosong boss. Hindi ako naniningil. But still, I want to do it. Naghinang ang mga mata nila. In every way I can. Kumibot ang lalamunan nito at pinutol ang pagkakatitigan sa kanya. Just get in. Wala nang nagawa si Wendy nang alalayan itong pumasok sa loob ng kotse. Naging tahimik sila habang lula ng sasakyan. Nilingon niya si Nathaniel nang maglinis ito ng lalamunan. I appreciate you standing up for me when I wasn't around. Iyon ho ba? Maliit siyang ngumiti. Kahit ho sino gagawin yun. At hindi tama na humiling tayo ng ikakapahamak ng iba. I don't agree. Napakunot siya sa sinabi ng boss. Hindi lahat gagawin yon. Not everyone has the courage to do that. And not everyone has the heart that you have. Natahimik naman siya. I feel lucky to have you by my side, Wendy. Pinagtagpo nito ang mga mata nila na mas lalo niyang ikinapipi. I admire how you take everything positively. Patuloy na pagpuri ni Nathaniel sa kanya habang nagmamaneho. Siguro kaya ako ganito dahil alam ko na mahirap naman talaga ang buhay. Pero mas magiging mahirap pa to kung iyon ang iisipin ko. Sinulyapan siya sandali ng CEO. Ang ibig kong sabihin, kung magpapaapekto ko sa lahat ng mabibigat at negatibo, hindi ko ma-enjoy to. Napatingin si Nathaniel sa isang balikat ng kaswal iyong tapiki ng dalaga. Kaya kayo sir, huwag kayong masyadong ma-pressure sa trabaho. Huminto na ang kotse. Inabot nito ang magkabila niyang pisngi bago hinila ang sulok ng kanyang labi. Mas lalo kayong magiging gwapo kung nakangiti kayo. Napakurap si Wendy nang hawakan ni Nathaniel ang magkabilang palapulsuhan niya. Napasinghap siya nang ilapit nito ang mukha sa kanya.
Nang aabuti na nito ang kanyang labi ay narinig nila ang isang busina. Napatitig si Nathaniel sa kaharap. Marahan niyang naibaba ang kamay at nanginginig na hinawakan ng manibela. Hindi na nagawang magpaalam ang dalaga nang bumaba ng kotse ang boss. Nagmamadali siyang makapasok sa maliit at bakal na gate bago napahinto. Naalala niya ang akmang paghalik ng CEO. Natanong niya tuloy ang sarili. Kasama pa ba yon sa pasasalamat nito? Magaan ang pakiramdam ni Nathaniel habang naglalakad sa loob ng kumpanya. "Good morning, sir." Natulala ang lahat nang makita siyang ngumiti. "Good morning." Ganting bati niya. Nilampasan niya ang mga ito na pare-parehong nagtataka ang hitsura. Nang huminto ang paa sa elevator, ay ramdam niya ang sabik at hindi maipaliwanag na saya. Sumilip mula sa gilid si Wendy nang bumukas ang elevator. "Good." Natigilan ang dalaga nang makita ang CEO. "Good morning." Formal na sagot nito nang pumasok sa loob. Nilingan niya ang tahimik na elevator attendant. "Executive floor." Yes, sir." Pinindot iyon ni Wendy. Naging tahimik sila sa loob hanggang huminto at may mga sumakay. Napadpad ang boss sa pwesto kung nasaan siya. Higit-higit naman ni Wendy ang hininga sa walang espasyo nila ng boss. Nang may dumating pa ang ibang empleyado at hindi nakita ang CEO, ay nagtulakan ng mga ito. Agad na hinawakan ni Nathaniel sa magkabilang braso ang kaharap na elevator attendant. Dahan-dahan itong napatingala sa kanya, hanggang sa mapatingin si Wendy sa paligid. Nakatingin sa kanilang mga empleyado kaya bahagya siyang lumayo. "Huwag kayong magtulakan," aniya bago alangang sinulya pa ng binata. Tingnan niyo yung CEO natin, naiipit." "I'm fine," maikling sabi nito. Nagkatitigan silang dalawa. Una siyang umiwas at humarap sa button. Dahil nasa top floor ang opisina ng CEO, ay ito na lang ang naiwang kasama niya sa elevator. Lihimang pagbuntong hininga ni Wendy nang magbukas ang pinto. Nilinga niya ang hindi pa rin kumikilos na boss. "Sir?" Napilitan siyang lingain ito. "When do you usually take your lunch?" "Ho?" Sinulyapan ni Nathaniel ang suot na relo. "See you later, okay?" Ngumiti ito bago tuluyang lumabas ng elevator. Umugong ang bulungan habang pinapanood ng mga empleyado ang CEO na may hawak na food tray sa cafeteria. "Ngayon lang yata napadpad dito si sir. Sino kaya ang kasabay niyang mag-lunch?" Bulong ng mga empleyado. Napangiti si Nathaniel nang matanaw ang hinahanap niya. Naibuga naman ni Wendy ang tubig nang makita ang palapit na CEO sa kanilang mesa. Natahimik ang mga kaharap niya. "Hi everyone." Casual na bati nito nang umupo sa bakanting silya sa tabi niya. "Hello sir." Mahina at alangang sagot ng mga ito. Dahan-dahan niyang nilingon ng boss na casual na hinawakan ng kubyertos. Aksidente nitong nasa lubong ang tingin niya. "What? Ano hong ginagawa niyo rito?" "Ano bang ginagawa sa cafeteria?" Piloso pong tanong nito. "Ibig kong sabihin, bakit kayo nandito sa mesa namin?" Napatingin si Nathaniel sa kaharap ng mga empleyado bago binalikan ng tingin ng dalaga. "Bakit? Bawal ba?" Napatanaw si Wendy sa ilang empleyado. Pinapanood sila ng mga ito habang pasimpleng nagbubulungan. Muli siyang napatingin sa CEO nang lagyan siya ng pagkain nito sa plato. "Why are you not eating?" Nasa lubong niya ang mga mata ni Karen na may panunukso ang tingin at pigil ang ngiti. "Floor please." Nakabalik na ng elevator si Wendy matapos ang pananghalian.
Nakita niyang tingin at bulungan ng mga empleyadong sumakay. Habang nagpipindot siya ng button, ay rinig niya ang mahinang pag-uusap ng mga ito. Ang sabi siya raw ang dahilan kung bakit good mood lagi si Sir at marunong nang ngumiti. Hindi ba siya yung kasama ni Sir nung ma-stuck sa elevator? Baka nagkaroon sila ng special connection after that. Alam mo, kahit ano pa yan, ang mahalaga, hindi na laging poker face si Sir. Magiging magaan na ang trabaho nating lahat. Humarap si Wendy sa mga ito pero sakto namang tumunog ang elevator at bumukas. Good luck! Sabay na sambit sa kanya ng mga empleyado nang lumabas. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Sa muling paghinto ng elevator ay nagulat pa si Wendy nang pumasok ang CEO. Why? Tanong nito nang makita ang pagkabigla niya. Para siyang robot na bumaling sa button ng elevator. Wala ho, sir. Doon lang siya nag-focus. Lihim namang sinulyapan ni Nathaniel ang dalaga. Are you okay? Yes, sir. Sagot nito na nanatiling nakatalikod. May problema ba? Tanong pa niya nang mapansin na tila tahimik ang elevator attendant. Malayong malayo sa dati nitong gawi. Hanggang sa marahan nitong humarap. Sir, may gusto lang ho sana akong sabihin. What is it? Naging malikot ang mga mata ni Wendy. Ano ba yun? Mahinahong tanong pa ng boss. Kasi ho, ibang iniisip ng mga empleyado tungkol sa atin. So? Natahimik siya. What are you expecting me to do? Umiling si Wendy. Wala ho, kalimutan niyo na lang ang sinabi ko. Akma siyang tatalikod nang pigilan siya sa kamay ng CEO. Pigil niya ang hininga nang humarap dito. What would you do if I tell you? I will just let them think from whatever they see about us. Ano hong ibig niyong sabihin? Asiwa ang ngiti sa labi ng dalaga. I'm really starting to like you. Nabingi yata siya sa narinig. Bago pa man siya makasagot ay inilapit na ng CEO ang mukha. Nang tumunog ang elevator at magbukas ay dinampian siya nito ng halik. Gulantang ang mga empleyadong nasa labas at naghihintay sumakay nang makita sila. Casual na nilingan ng boss ang mga empleyado. Please come in. Wala sa loob na tumango ang mga ito at naglakad. Si Wendy naman ay parang natuod sa kinatatayuan. What building floor are you all on? Si Nathaniel na ang nagtanong sa mga empleyado. Nahihiyang sumagot naman ang mga ito. Ang CEO pa mismo ang pumindot ng button. Pagkatapos ay nakangiting nilinga ang dalaga na wala pa rin sa sarili. Totoo ba talaga yung chismis? Dire-diretso sa paglalakad si Wendy palabas ng kumpanya. Kasalukuyan siyang pinagkakaguluhan ng mga kaibigan. Kayo na ba talaga? Usisa ng kinikilig na si Karen. Doon siya napahinto at naalala ang pag-amin ng boss. Teka, kung hinalikan ka ni Sir, isa lang ang ibig sabihin nun. May gusto siya sa'yo. Ikaw ba, Wendy? Kumurap ang mata niya. Gusto mo rin ba si Sir Nathan? Nang maalala ang gwapong mukha ng CEO at ang mga pagkakataon na nagkakasama sila, ay napangiti siya. Mas naging energetic si Wendy nang pumasok ang kinaumagahan. Magandang umaga, BSC! I am your elevator girl, Wendy. Makakasama nyo, sunny or rainy. Napatingin siya sa mga empleyadong nakangiting pumasok sa elevator. Congrats, Wendy! Nilingon niya ang isang babae. Kayo na raw ni Sir Nathan. Hindi pa man niya natatama ang sinabi nito ay may sumagot na isa. Salamat sa'yo ha. Napakunot noo siya. Ngayon na may girlfriend na si Sir, siguradong mababawasan ang pagiging masungit niya.
Sinulyapan niya ang mga kamay nitong hinawakan ang balikat niya. Fighting Wendy! Napangiti na lang siya nang lumabas ang mga empleyado. Kung noon ay hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya, ngayon, ramdam niyang walang pagsidla ng saya ng kanyang puso. Nang muling bumaba ang elevator ay sinulyapan niya ang suot na relo. 7:00 na, at ganitong oras pumapasok ang kanilang CEO. Nang tuluyang makababa ang elevator at magbukas yun, ay inihanda niya na ang sarili. Pero naging alangan niyon nang makita niya ang isang estranghera. Nakataas ang isang kilay nito nang pumasok habang nakahalukip-kip. "Floor, ma'am?" Dahil hindi sumasagot ang sakay ay binalingan niya ito. At doon niya nakita na sinisipat siya ng tingin ng babae, mula ulo hanggang paa. "Yes, ma'am? Kung tapos na po kayong i-manual scan ako, pwede ko na po bang malaman ang floor nyo?" Magiliw niya pa ring tanong. Ngumisi ito. "Are you dating Nathaniel?" Agad na pakunot noo si Wendy. Lumapit sa kanya ang babae habang mataray ang anyo. "Are you dating my fiancé?" "Fiancé?" Ulit niya. "You didn't know that?" Kumurap ang mga mata niya. "You're dating my fiancé." "Anong fiancé? Magsisinungaling ka pa." Pinigilan niya ang kamay nitong sasampalin siya. "Ma'am, wala akong ginagawang masama sa inyo." Aray! Tinulak siya nito kaya napasandal siya sa elevator. "Talagang pinipilit niyo ako, ha?" Wala siyang nagawa kundi itulak din ito. "What?" Halos liparin ni Nathaniel ang papuntang elevator nang tumawag ang sekretaryo at ipaalam ang nangyari. "Nandito po sila sa office niyo ngayon." Report pa nito sa kanya. "Is Wendy okay?" Agad siyang sumakay sa elevator nang magbukas iyon. "Ayos naman po silang dalawa, sir." "All right, I'm coming." Nang makarating sa opisina ang CEO ay pumormal siya. Sinulyapan niya ang nakaupo sa silya na si Wendy. Kaharapang nakasimangot na si Ferlin. "Nate!" Tumayo at nilapitan siya nito. "Look how my skin turned red when this elevator girl pushed me." Sumbong nito nang ipakita ang braso. "Sir," tumindig si Wendy. "Dinipensahan ko lang po ang sarili ko. Hindi naman ako pwedeng hindi lalaban." Katuwiran niya. Seryosong bumaling si Nathaniel kay Ferlin. "What did you do to her?" "What? Bakit ako?" Hindi makapaniwalang dagdag nito. "You're an outsider, Ferlin. You don't have any business here." "So, it sounds like it's true." Sambit nito. Sinulya pa nito sandali si Wendy bago siya tinitigan. "You're dating your elevator girl." "Yes." Walang pagdadalawang isip na sagot ng CEO. Otomatikong napatingin si Wendy kay Nathaniel. Lumapit ito sa kanya at nagmamalaking inabot ang kanyang palad. "We're dating? That's unbelievable! Talagang ganyang klase ng babae ang ipapakita mo kay tita at tito? Are you out of your mind, Nathaniel?" Sunod-sunod na sabi ng iritang si Ferlin. "Do you think they will accept that cheap girl?" "That's out of your hands." Casual nitong sagot. "Nate!" "Ferlin, it's been months since I refused the marriage arrangement between us." Napangisi ito. "I am giving you a chance to make your decisions right, pero ito ang pinili mo." Rinig nila ang pagkalampag nito ng pinto nang lumabas ng opisina. Agad namang nagbaling ang CEO kay Wendy. "Are you okay?" Sinipat siya nito ng tingin. "Bakit niyo sinabi yun?" "Ang alin? That we're dating?" Dagdag ng CEO. "Aren't we? I told you I like you." Kumislap ang mga mata ni Wendy. Masuyong sinilip nito ang mukha niya. "Hindi ba tayo pareho ng nararamdaman?"
Ang sabi niya, fiancé ka raw niya. Pero narinig mo ang sinabi ko. I did not agree with that arranged marriage. Inabot ni Nathaniel ang magkabilang kamay niya bago siya pinakatitigan. And now, I found the one I want to marry. And that's you. Nabigla man ay pilit pinanatili ni Wendy ang seryosong anyo. Pero isa lang akong simpleng elevator girl. You're beautiful, Wendy. You have a special kind of heart. And I want to spend the rest of my life with you. Yung masiyahin at laging positibo sa buhay. I know, I'll be truly happy just being with you. Ramdam niya ang maluhaluhang mga mata sa pagtatapat ng CEO. Gusto mo rin ba akong makasama? Nakatitig siya ritong tumango. Oo. Agad siyang niyakap ng tuwang-tuwang si Nathaniel. Ginantihan niya iyon pero natigilan din. Agad siyang kumalas at humarap sa binata na ipinagtaka nito. Paano ang mga magulang mo? Ngumiti ito. Mahal kita, kaya sigurado kong mamahalin ka rin nila. Nang gabing iyon ay dinala siya ni Nathaniel sa bahay nito at ipinakilala sa mga magulang. At napanatag ang loob niya na tanggap siya ng mga to. Ni hindi itinuring na iba at hindi kaestado. Naging formal ang relasyon nila ng CEO matapos ang gabing iyon. Lumipas ang ilang buwan, na relasyon ay inalok siya ng kasal ni Nathaniel. Ngayon ay nag-uumpisa na silang bumuo ng sariling pamilya. Hindi inakala ni Wendy na umiikot man sa maliit at 4 na sulok ang buhay niya sa elevator. Doon niya pala matatagpuan ang lalaking pupuno at magpapabago ng kanyang simpleng buhay. Bit-bitang parehong natutunan nila sa isa't isa. Buhat sa pagiging istrikto at seryoso ni Nathaniel, ay natutunan nito mula sa kanya na i-enjoy ang buhay. Siya naman ay kung paano magmahal at mahalin. Siguro ganon talaga. Sa bawat pag-ikot ng mundo, makikilala mo ang taong inilaan ng Diyos na makakasama mo sa habang buhay at para lang sa'yo. Ang wakas.